Hallelujah. Hingin natin ang patnubay ng ating nababait na Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilan pa pagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos. Hallelujah, Lord God, sa iyong kadakilaan sa amin sa araw na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong matamis na presensya. Mahal na Panginoon, mula sa trono ng biyaya, O Diyos. Mahal na Panginoon, hinipo mo ang aming mga puso. Amang banal, O Diyos, hallelujah, muling pinalakas mo yung mga anak. Dakilang Diyos sa mga sandaling ito at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeda. Dakilang Diyos, muli mong gabayan ay balingkod sa ganang akin po, wala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan. Mahal na Panginoon o Diyos, minsan pa, langisan mo ang salita ang mambanal, alisin mo ang pag-aalinlangan sa iyong mga anak. Alisin mo, O Diyos, mahal na Panginoon, ang mga confusion, O God, hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hindrances, cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, mga mahal, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos. Amen. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po ay nagbibigay, mga mahal, ng double honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord, mga mahal, at ganoon din ang kanilang mga anointed teaching and preaching. Mga kapatid ko, hindi natin malimutan. Amen. At ako po ay nagbibigay ng paggalang at pagbati po sa the whole Almeda family sa mga sandaling ito at sa lahat po ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran. Iniibig ng ating dakilang Diyos na buhay ang mga minamahal ko. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga bisitan, mga baguhan, mga kapatid, welcome kayo sa dibala na gawain. Sa lahat po ng ating mga preachers, mga gawa, mga mahal, sa lahat ng ating mga uwit, mga kapatid. Tayo po isama-sama, mga mahal, magbukas ng ating mga Biblia sa ating pong aralin sa mga sandaling ito. At mga minamahal, pakakainin po natin ang ating pong mga kaluluwa, mga kapatid, sa ating pong aralin. Amen. Praise God. Aklat po ng John, chapter 8, verse 32, mga mahal, sabi ng Bible, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Mga mahal. Basahin natin sa Tagalog. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga mahal. Inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The Church of Jesus Christ. The Church, mga mahal, ng ating napakabait na Diyos, mga kapatid. Yan ang ating pag-aaralan. Mga mahal, napakahalaga nito, mga kapatid ko. Mga mahal, magbantay tayo. Bantayan natin ang ating mga kaligtasan. Amen. Sapagkat nasa huling panahon na po tayo, mga mahal, maraming gagaya sa katotohanan. Mga mahal, pwede nilang gayahin, pero hindi nila pwedeng pantayan. Amen. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeda, salvation is the greatest matter of importance. Ang kaligtasan po ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Mahal, wala na pong iba. Kaya tiyakin po natin kung kanino po natin pinagkakatiwala yung ating kaligtasan. Say amen? Kaninong mangangaral po natin, maging mahal o spiritual leader, mga kapatid ko. Kanino ba, maging mahal, sa mga spiritual leader, pinagkakatiwala natin yung ating mga kaligtasan. Sabi ng Romans chapter 10 verse 14 and 15, "How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach?" May mahal, "How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." Mga kapatid, may mahal, napakalinaw ng banal na kasulatan. Tayo po'y binibigyan ng warning. May mahal, na tayo po'y mag-ingat, magbantay. Ang sabi rito sa Tagalog, mga kapatid ko, paano silang mangangaral kung hindi sila mga sinugo? Tingnan natin, may mahal, sa Tagalog. Romans chapter 10, verse 14 and 15. Sa Aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 14 hanggang 15, paano nga silang magsitatawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan, at paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila
napakinggan? At paano sila makakinig na walang tagapangaral? At paano sila magsipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga na nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong mga nagdala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. The kingdom of God is not word only, but in power, sabi ng Bible. Sabi ni St. Paul, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Holy Spirit and of power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Narito tayong lahat, mga minamahal, dumadalo, nakakilala sa mahal na Panginoon through this church, mga kapatid, hindi dahil sa magagandang salita. Amen? Hindi dahil sa mga mapanghikayat na salita. Kundi dito natin nakita, mga mahal, ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Mga mahal, nung kasama natin ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga kapatid, minsan nga, kapag narinig natin ang patotoo, mga mahal, na ako'y pinagaling sa cancer. Yung mga kapatiran, mga kapatid ko, 1-2 palakpak lang. Bakit, mga mahal? Hindi na na-amaze, mga kapatid. Bakit? Lagi nating napapakinggan Pero hindi dapat ganun. Amen ba? Hindi dapat ganun ang response natin, mga minamahal ko. Napakaraming mga himala dito. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Totoo, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan si St. Paul, ang sabi niya, ang aking pangangaral, ang aking pananalita, ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos upang ang inyong pananampalataya ay huwag masandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung mga kapatiran natin dito, mga minamahal ko, na rooted na po sa Word of God, mga minamahal. Sa mga signs, wonders, and miracles, mga kapatid, kahit ipagtulakan mo yan para paalisin sa Jesus Miracle Crusade, hindi ka susundin yan. Kahit bayaran mo yan ng 1 milyon, umalis lang sa Jesus Miracle Crusade, hindi aalis yan. Amen ba? Say praise the Lord, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga minamahal, ang mga apostol, makita natin, nung sila po'y utusan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sabi ng mahal na Panginoon, these signs shall follow them that they believe. In my name shall they cast out devils, and they shall speak with new tongues. Sabi rito, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Sabi ng banal na kasulatan, they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ito po ang sign, ito po ang tanda, mga minamahal, ng tunay na mananampalataya, mga kapatid. Sa verse 19, sabi ng Mark 16, verse 19, so then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. Verse 20, ito ang mahalaga, mga mahal, tandaan natin to. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. Kinakailangan, mga minamahal, sa mga ngaral, kasama ang mahal na Panginoon. Amen. Kasama ang kapangyarihan ng dakilang Diyos, mga minamahal. Yan ang nakita natin sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Acts chapter 10 verse 38, mga mahal, basahin natin, mga kapatid. Dagdag natin to. Acts chapter 10 verse 38. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kaniya ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Etong sign pala, mga mahal, na sumasa kanya ang mahal na Panginoon. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Ang tanda, mga minamahal, na ang Diyos ay nandyan sa church na yan, mga kapatid, may miracles, signs, wonders, lahat magsabing amen.
Hallelujah. Kaya hindi pwede yung nakikinig ka lang, mga minamahal, ng kahit kung sino-sino na lang na mga ngaral. Hindi pwede. Hindi pwede yung puro salita, ang husay magsalita nito. Ang husay mag-preach ito. Nasa katotohanan ako. Hindi po. Say amen. May mahal, huwag mong tingnan yon. Ang tingnan mo, may mahal, nagbago ba ang mga tao diyan? Tinutugod man ng dakilang Diyos ang kanilang mga panalangin. Say amen. Sapagkat bakit ko dinala ang may mensaheng ito, may mahal? Ngayon may nagpapakilalang last prophet daw siya. Ginagamit ang church natin. At pinapakilala niya na siya raw po ang kapalit ng ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Ang mahal na pastor daw, end-time prophet. Siya daw, last prophet. Naku, naloko na. Ako po'y na-save sa banal na gawaing ito, 1983. Sa habag at biyaya ng mahal na Panginoon, kilala ko may mahal yung nakapaligid sa ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Itong taong ito, ni hindi ko nga mahal kilala eh. Ewan ko mahal kung kailan na-save ito, baka 1990s lang eh. Tapos, mga minamahal, ang sabi niya, siya raw ay alalay ng beloved Honorable Pastor. Mga minamahal, naging alalay daw ng beloved Honorable Pastor. Naging preacher daw ng Jesus Miracle Crusade. Nako, maniwala kayo sa akin, mga minamahal. Dito, mga minamahal, kung di ako nagkakamali, wala pang 1,000 ang member nandito na po yung balingkod. Pero wala akong nakita, mga minamahal, na taong katulad nito. Kilala niyo po yun, mga minamahal, sapagkat may mga nagme-message sa akin ng mga kapatiran, mga kapatid, ang tanong nila, anong masasabi mo rito, beloved ordained preacher? Nagkaroon tuloy sila ng confusion, mga minamahal, na nagpapakilalang ordained preacher daw ng Jesus Miracle Crusade. At siya raw ang hahalili sa ating beloved Honorable Pastor. Nananaginip ng gising. Alam nyo, bago kayo maging propeta ng Diyos, kinakailangan magbutot balat ka muna sa pag-aayuno. Patayin mo muna yung sarili mo, minamahal, sa pag-aayuno. Amen? Kaya nga ating beloved Honorable Pastor, minamahal, tinaguri ang the end-time prophet of God. Dahil, mga minamahal, nag-ayuno ng 40 araw, hindi lang once, maraming beses. 30 days fasting, 40 times. Pwera pa, mga minamahal, yung 86 days. 120 days. Kaya mo ba yon? Amen? Mga minamahal. Kawawang tao ito, mga minamahal. Kaya, hindi ko na babanggitin yung pangalan niya, mga kapatid. Kilala niyo yun, mga minamahal. May nagpakilala ron eh. Ginagamit ng church natin, mga minamahal, yung logo natin ginagamit para makapandaya, makapanghikayat, mga minamahal, sa kanilang mahuhusay na pananalita. Ano sabi ng Bible? Pag nakita nyo yan, mga minamahal, hindi man nakabahagi, mga minamahal, sa sakripisyo ng church, walang ambag sa church, yung ating million, mga minamahal, ng mga members, gusto niyang silain ng ilang piraso, gusto niyang mga minamahal na kunin ng ilang piraso. Kung talagang ikaw, mga minamahal, kung ikaw talaga ay tinawag ng Diyos, kung Diyos ang tumawag sa iyo bilang propeta na sabi mo'y propeta ka, dapat nagtayo ka ng sarili mong church. Dapat hindi Jesus Miracle Crusade ang ginamit mo. Bakit nanatili sa Jesus Miracle Crusade? Anong tawag dyan? Porceliter. Nagnanakaw ng kaluluwa. Baka sakali, may mahal, mainganyo yung mga member natin na very precious, may mahal, ang kanilang pananampalataya. Malilinis ng kanilang pananampalataya. Amen? May mahal. Kaya, beware. Mag-ingat ang lahat. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Mag-ingat ang lahat, may mahal. Isa lang ang binigyan ng beloved prophet sa atin, may mahal.
ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Ngayon, tinatanong mo, mahal, wala nang beloved pastor, mahal, nasa piling ng mahal na Panginoon. Wala na. Sabi nga ng iba, wala nang mag-back up ng prayer sa atin. Wala na. Hindi po. Bago umalis ang ating beloved honorable pastor, nakaimbak yung anointing sa church na ito. Bunga ng kanilang sakripisyo. Amen. Mahal. Kaya ngayon, kahit wala na sila, pag nagkrusada tayo, grabe mahal ang mga nasave. Grabe yung mga miracles, mahal. Lumalapit ang mga kababayan natin. Krusada natin, 50th anniversary, mahal sa Luneta. One day lang yan. Mahal, milyon-milyon ang gastos dyan. One day lang. Pero ang nasave, isang kongregasyon ang dami. 383 souls, mahal, naligtas sa impyerno. Ngayon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord, mahal. So pag nakita natin yan, mahal, mark them and avoid them, sabi ng Bible. Romans chapter 16, verse 17 and 18. Sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 17 hanggang 18. Ngayon pinamanhik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggalingan ng kapagbabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga patalumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mahal. Tingnan nyo, tandaan daw natin sila, iwasan natin sila. Bakit po? Kasi sabi rito, mahal, they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Christian pala yung mga yan. Mahal, sorry po sa aking word, mga kapatid. Pero kinakailangan kong sabihin ito. Mahal, sapagkat kung merong madaya, isang kaluluwa, dalawa, tatlo, mahal, kawawa. Imbis, mahal, ligtas na, madala pa, mahal, sa impyerno. Amen. Dahil bilang mga mangangaral nyo, mahal, overseer, nag-warning, nagbabala, mahal, ang dakilang Diyos. To us, para ang mga anak ng Diyos ay hindi po, mahal, mawala sa kamay ng Diyos. Amen? Napakahalaga nyo sa ating mahal na Panginoon. Iniibig kayo ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mahal. Hallelujah. Kaya sa panahon ni Noah, isa lang ang ginamit ng dakilang Diyos para iligtas ang mga tao, mahal. Arko. Ark. Sa huling panahon natin, mahal, isa lang ang gagamitin ng dakilang Diyos ngayon. True Church of the Living God. I-isolate, mahal, ang mga taong napakahalaga sa mahal na Panginoon. Mga hinirang ng dakilang Diyos patungo sa kaharian ng ating dakilang Diyos, mahal. Amen. Ilalagay sa Church of the Living God. Sabi ng Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yung church na totoo, mahal, even the gates of hell, sabi ng Bible, mahal, shall not prevail against it, sabi ng Bible. Hindi magtagumpay ang demonyo, mahal. Hindi mawasak ng demonyo ang true church of the living God. Amen? Kaya sa isang pangalan lamang natin, masusumpungan yung katiyakan ng kaligtasan. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo, mahal. Nasabi ng Bible, mga kapatid, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa ating bansa, meron tayong 600 plus religion. Religion is not the real meaning of the true church of the living God. So what is the church? Mahal. It is not building. Say amen. It is not bato, simento, mga minamahal ko, kahoy. Ang true church, mga minamahal, ay mga taong hinango ng dakilang Diyos mula sa lusak ng kasalanan. Mga taong binago ni Kristo. Lahat magsabing amen.
Praise the Lord, mga mahal. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Dito po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinangangim banal kay Kristo, Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na sa kanila at ating Panginoon. Amen. Sabi ron, mga mahal, mga tinawag ng dakilang Diyos galing sa lusak ng kasalanan, hinango, mga minamahal. Ito po yung makikita mo sa loob ng Church of the Living God. May pagbabagong buhay. Lahat magsabing amen. Kung sino man ang nakay Kristo Jesus, ay bagong nilalang na. Ang mga makasalanang buhay, mga mahal, napawi na. Pinalatin ng bagong buhay, mga mahal. Amen? Dati mahilig tayo, mga mahal, sa alak, sigarilyo, drugs, mga mahal, shabu. Pero ngayon, binago na ng mahal na Panginoon. Womanizer dati, mga mahal. Ngayon, binago na ng mahal na Panginoon. Lahat sa magsabi, amen, mga mahal. Siyempre, praise the Lord, mga kapatid ko. Kayo yung mga hinirang ng dakilang Diyos natin, kabahagi ng church, mga mahal, may goal yung mga yan. May goal yan. Hindi lang sila worshiper. Hindi lang sila attender, mga mahal. Hindi worshiper. Hindi lang cheater, mga kapatid. Hindi lang. Mga mahal, ito ang goal natin. Ephesians chapter 4, verse 23 and 24. May mahal. Sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. At kayo mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Sabi rito, mga mahal, be renewed in the spirit of your mind. From carnality to spirituality. 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and through holiness. Amen. Yan ang ating goal, mga minamahal. Katulad ni St. Paul, mga minamahal, si St. Paul, nung siya nasa religion made by man, religyoso siya, mga minamahal, pero alipin ng kasalanan. Murderer, abogado, mga minamahal, tuso, mandaraya. Dati siya, ang pangalan niya, Saul. Nung tanggapin niya si Kristo bilang sariling tagapagligtas, tinawag siyang Saint Paul. Mga mahal. Bakit? May espiritu na ng Diyos eh. Si Mary Magdalene, dating harlot, 7 yung kanyang lalaki, mga mahal. Pinandirihan ng syudad. Nung tanggapin niya si Kristo, mahal na Panginoon, mga mahal, naging Santa Maria Magdalena. Amen? Praise the Lord. Kaya si St. Paul, mga mahal, nung siya'y religyoso, ito ang kanyang pagkatao eh. Romans chapter 7, verse 14 to 17. Sabi rito, mga mahal, Romans chapter 7, verse 14 to 17. Ito yung pagkatao ni St. Paul nung araw. Pero hindi siya nanatiling ganito. Mga mahal, basahin natin. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 17. Sapagkat nalalaman natin na ang katusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na pinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko na naalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapat ang kinapupuutan ko, iyon ang aking ginagawa. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako sa mabuti ang kautusan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Hallelujah. Yan si Paul. Mga mahal, gusto kong gawin yung mabuti, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Mga mahal, nung nakakilala sa ating dakilang Diyos, mga mahal, sabi niya sa Romans chapter 8, verse 1 and 2, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus
had made me free from the law of sin and death. Kailangan pala natin si Kristo, ang mahal na Panginoon, yung Espiritu ng Diyos. Hindi natin kailangan ng religion, mga minamahal, na hindi makapagpabago ng buhay natin. Amen po ba? Kaya hindi pwede yung dumadalo ka lang, okay na. Hindi lang yung nag-praise the Lord lang tayo, hallelujah, mga mahal, ay okay na. Ang member po ng True Church ay nagsusumikap yan. Nagsusumikap, maabot yung kapuspusan, mga mahal, ni Kristo ng mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya ang church ng dakilang Diyos, mga mahal, ito po'y going to perfection. Amen. Ephesians chapter 5, verse 26 and 27, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ang dadali ng dakilang Diyos na church, mga mahal, walang dungis, walang kulubot, walang mancha ng kapintasan. Amen. Tayo po'y nahugasan na, mga mahal, sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Ang gagawin na lamang natin, mga kapatid, dumalo ka sa pananambahan. Makipagtipon ka, mga mahal, sa mga tinubos ng dakilang Diyos, mga kapatid. Sapagkat kapag naramdaman mo ang presence ng mahal na Panginoon sa gawain ito, may mahal, yung mga pagkukulang mo, patatawarin ng dakilang Diyos. Kapag nagtipon-tipon yung mga anak ng Diyos, mga mahal, anumang pagkukulang meron ka, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Sapagkat 1 John chapter 1, verse 7, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from our sins. Amen. Diyan lang nagiging banal at perpekto ang mga anak ng Diyos kapag nagtipon-tipon tayo according to the Bible. Amen. Praise the Lord. Kaya may mahal, paano? Kailan kaya ang rapture? Kailan kaya ang mga minamahal ang pagbabalik ng mahal na Panginoon? Kapag watak-watak tayo mga minamahal, maaring walang ma-rapture. Dahil kapag naghiwa-hiwalay tayo mga kapatid, may mga pagkukulang nagagawa. May mga pagkakamaling nagagawa. May mahal. Kaya dapat mga kapatid, pray without ceasing. Amen. Bakit Brad? Paano yun? Ano yung pray without ceasing? Lagi ba ako sa kwarto nakaluhod? 24/7? Hindi po. Ang pray without ceasing, kahit nasa trabaho ka, kung ang mind mo nasa mahal na Panginoon, nagpipray ka na yan. Amen? Kung nakapokus, mangin mahal, ang mind mo, ang heart mo sa mahal na Panginoon, nagtatrabaho ka, naghanap buhay ka, nagnenegosyo ka, when mahal, ano man ang ginagawa mo mga kapatid, nagpipray ka na yan. Yan ang pray without ceasing. Amen? Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Purihin ang dakilang Diyos. So para mapabilang tayo, mga mahal, sa piniperpekto ng dakilang Diyos, mga kapatid, kailangan magkaroon ka ng Espiritu ng Diyos. Sa Romans 8:9 yan, mga mahal, nasabi ng Bible, mga kapatid ko, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Ang taong walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo, mga kapatid ko. Amen. Sa church, mga kapatid, meron pong fivefold ministry yan. Kapag itong fivefold ministry, mga mahal, ay wala sa church, pastor lang, hindi po totoo yan. Tingnan niyo ang Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13. Sabi ng English, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers, for the perfecting of the saints. For the perfecting of the saints. Yan pala ang trabaho ng 5. Para iperpekto ang miyembro. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 13, till we all come in the unity of the faith. Hanggang sa maabot natin, sabi niya. So may goal. May goal ka dapat. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yan pa lang dapat nating abutin. Amen. Praise the Lord.
Kaya kapag ang anak ng Diyos, mga minamahal, maramdamin, ang anak ng Diyos matitisurin pa, mga minamahal, malayong malayo pa. Dapat patay na tayo kay Kristo. Amen. Ang patay, kahit hiwa-hiwain mo yan, tadtarin mo yan, wala nang nararamdaman yan. Amen ba? Praise the Lord. Yan daw mga minamahal ang dapat, mga kapatid ko. Tingnan natin sa Tagalog po, mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 13. At pinagkaruban niya siya ng iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propita, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa kasasakdal ng mga banal na gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Christ-like pa. Christ-like, mga minamahal, ang sinasabi dito, mga kapatid ko. Praise the Lord, mga minamahal. Isa pa, mga kapatid, makikita natin sa church, yung 1 Corinthians chapter 12, verse 28, mga kapatid. Ito ang nilagay ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa church. God hath set some in the church, first apostle, secondarily prophet, thirdly teachers, after that, miracles, say amen. Then give up healing, health, government, diversities of tongues, may mahal. Yan ang nasa church, mga kapatid. May health, nagtutulungan ang mga anak ng Diyos, may mahal. Sinusuportahan ang gawain ng mahal na Panginoon. May government. Ano yung government yan, may mahal? May leader, spiritual leader. Sa mga outreaches, may mahal, may spiritual leader na dapat sundin. Kapag hindi ka sumunod dyan, hindi ka gagawin ng Diyos. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Amen. Praise the Lord. May naalala ko, mga mahal. May mga kasama ko sa isang outreach dati. Sila'y pumunta sa dagat. Hindi ko na sabihin kung saan dagat. Hindi ko rin sabihin kung saan outreach. Pumunta sila sa dagat, mga mahal, hindi ko alam. Hindi nagpaalam sa akin. Pag, mga mahal, nag-prepare sila talaga, ang dami nilang pagkain, ang lalaki ng mga kaldero nila, mga mahal. Ang dami nilang gamit. Sumakay ng bangka. Pagsakay nila ng bangka, mga mahal. Pagdating sa gitna ng dagat, mga kapatid, nag-selfie-selfie sila. Imagine mo, nag-selfie sa dulo ng bangka, edi tumaob yun. Tumaob sila talaga, boy, mahal. Mabuti nakakapit sila, mga kapatid, sa mga nakataob na bangka. Lahat ng kanilang niluto, boy, mahal, ang sasarap talaga. Lahat, mga isda ang kumain. Pati mga kaldero, pang stove, boy, mahal, lahat, mga kapatid. Lumubog talaga sa dagat, boy, mahal. Pag-ahon nila, mga kapatid ko, doon na lang sila sa tigitigisang sardinas. Sabi ko sa kanila, hindi kasi kayo nagpaalam. Amen. Hindi kayo ginabayan ng mahal na Panginoon. Amen. Pain mahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Mahalaga may mahal yung pagsunod. Si praise the Lord. Health, government, healing, miracles, mga mahal, nandyan sa Church of the Living God, mga kapatid ko. Praise God. Eh, mga mahal, mag-ingat daw, sabi ng Bible. Galatians chapter 1, verse 6 and 7. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Another gospel daw. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Sinisira nila ang gospel. Mga mahal. Ginugulo, mga mahal ko, yung concentration ng mga kapatiran. Imagine, mga mahal, mabasa mo sa Facebook. Pagkatapos magtatanong ka, mga mahal, bakit may kapalit naman, beloved, honorable pastor natin? Bakit ito na ba talaga? Yung iba, mga mahal, maniniwala pa eh. Yung iba, nakita ko, mga mahal, i-check mo. Yung iba, mga mahal, nakita ko, nag-approve pa eh. Nag-thumbs up pa eh. Mga mahal, yung iba. Hindi nila naintindihan, mga mahal, gaano
kaselan, mga kapatid ko. Amen? Hindi namin kilala yan kung sino yan. Mga mahal, hindi namin alam saan lupalop galing yan. Amen ba? Praise the Lord, palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Sabi ng Bible. Yung mga tao ngayon, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, having a form of godliness, but denying the power thereof. Ano sabi ng Bible? From such, turn away. Yung mga tao ngayon, mga mahal, nagpapakitang Christian, nakabarong din, mga mahal, naka-long sleeve din, mga kapatid. Pero delikado, mga mahal. Kapag ka, mga kapatid ko, naniwala ka dyan, nako, babay, kaligtasan. Amen? So, mga mahal, grabe ng blessing ng pagpapala ng mahal Panginoon, mga kapatid, sa ating church. Grabing mga miracles, grabe mga mahal, ang manifestation, mga kapatid ko, ng Holy Spirit sa ating banal na gawain. So, doubt your doubt. Kapag naniwala ka dyan, mga mahal, dito ka mag-aalinlangan. Mawalan ka na, mga mahal, ng takot sa impyerno. Mawalan ka na ng gana, mga mahal, sa langit. Kapag naniwala ka, mga mahal, sa mga wrong teaching, wrong doctrine. Mga mahal. Amen. At lahat po ng mga nangangaral na hindi pinapangaral ang totoong katuruan ng banal na kasulatan. Hindi pinapangaral ang mga himala, pagpapagaling ng karamdaman. Sad to say, sila po ang sumisira ng gospel ng dakilang Diyos. Sila ang sumisira ng gospel ng dakilang Diyos. Naalala niyo mga mahal si General Naaman? 2 Kings chapter 5, verse 15. Ang sabi niya, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Bakit niya sinabi yon? Meron siyang ketong. Yung kanyang ketong, mga mahal, severe. Isa siyang general, matapang na lalaki. Pero mga minamahal, natakot siya sa kanyang sakit. Nung nilapitan siya ng propeta ng Diyos, mga minamahal, ipinanalangin siya ng propeta ng Diyos. Sabi ng propeta ng mahal na Panginoon, pumunta ka sa ilog Parpar. O Jordan, mga mahal. Ilog Jordan. Maglubog ka ron 7 times. Gagaling ka. General siya. Mga mahal. May pride. Bakit? Ang dumi ng Jordan. Meron namang ilog Abana, ilog Parpar. Malilinis. Bakit hindi doon? Mga mahal, nag-init siya. Umalis. Sabi ng tauhan niya, General, bakit hindi mo sundin ang propeta ng Diyos? Wala namang mawala sa iyo. Kung talagang gumaling ka, wala nang pag-asa kung talagang gagaling ka, subukan mo lang. Nag-isip ang general, pumunta sa Jordan, nilubog, mga mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lubog. Pang-7 lubog, sabi ng Biblia, nagsauling katulad ng kutis ng sanggol ang kanyang katawan. Pinagaling ng dakilang Diyos. Nung gumaling na siya, mga mahal, ano sabi niya sa verse 15? Now I know that there is no God in all the earth but in Israel. Nandun kasi ang propeta ng Diyos. Amen. Ngayon, paano mo mapatunayan, mga mahal, ng Diyos ay nasa iyo, mga kapatid? Pinagaling ako sa Jesus Miracle Crusade. Pinagpala ang buhay ko dito. Amen. Praise the Lord. Dito ako naging maligaya. Dito ako naging masaya, mga mahal. Hallelujah. Daming pagkapala ng mahal na Panginoon. Pag-iingat ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Yan ang patunay, mga mahal. Tayo na sa buong katotohanan. Kaya mga mahal, pag may lumapit sa iyo at nag-inganyo sa iyo, mga mahal, tingnan mo lang siya. Pero huwag kang tatango sa kanyang alok. Tingnan mo lang. Itanong mo sa isip mo, mga mahal. Unang-una, hindi ko kilala to. Pangalawa, ano ang ambag nito sa church? Nakapag-ayuno ba to ng 40 dias sa church? Sa amin kayo magtanong kung sino yung mga nag-fasting ng 40 days sa church. Sasabihin ko sa inyo, itong taong ito, hindi namin kilala to. Impostor ito.
Amen? Panginoon mahal, bago ka maniwala sa mga lumalapit sa iyong mga kapatid, kilalanin mo muna, itanong mo muna sa ating main church. Maganda, picturean mo eh. Tapos, isend mo, Panginoon mahal, sa main church. Ito po ba'y kabahagi natin o hindi? Huwag kang basta maniniwala. Amen ba? Salvation is the greatest matter of importance, sabi ng mahal na pastor. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Panginoon mahal, langit naghintay sa atin. Buhay na wala hanggan sa piling ng Diyos. May lahat ng nakatitiyak sa langit, Panginoon mahal, magsabing, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, Panginoon mahal. Glory to God. Thank you, Jesus. Habang tayo po'y aawit sa dakilang Diyos, mga minamahal, papurihan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Ihanda natin ang ating mga grapes, ang ating mga tinapay, mga mahal, para sa ating Holy Supper. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. Ialay natin sa mahal na Panginoon ang awiting ito. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my faith to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, I lift your name on high. Nararamdaman ko ang presensya ng mahal na
grace to the sky. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, Lord God. Kayo po, mga mahal, ay kabilang. Kayo po ay kabahagi ng katawan ni Kristo ng mahal na Panginoon. At nag-iisang church lang, mga minamahal, saan tayo isinilang sa Ebanghelyo ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Nakita natin sa kanilang pangangaral, ipinakilala sa atin ang Ebanghelyo kasamang pagtangis, pagluha sa pulpito. Dama natin yung kanilang pagmamahal. Kakainin na lang nila, ibibigay pa sa atin, mga inday dyan. Aktual, mga minamahal, ang kanilang ginagawang pagtuturo sa atin. Ang sabi lagi ng ating beloved Honorable Pastor, experience is the best teacher. Kayo po'y malalago na sa pananampalataya. Kapag kanila pong na-encounter may mahalang pagsubok, after nilang ma-overcome, sa kanila i-apply sa atin, sa kanila ituturo sa atin. Ganon sila magturo. Kaya ang mga preacher dito, mga mahal, hindi nag-Bible school. Pero kasama namin, mga mahal, ang anointing ng Diyos. Dahil ka nasa panalangin kami ng propeta ng Diyos. Hindi kayo dumalo dito dahil sa amin, kundi kayo dumalo dito para dahil sa presensya ng Diyos. Yan ang ating after dito, may mahal yung presensya ng mahal na Panginoon. Kaya pag may lumalapit sa iyo, may mahal, iniinganyo ka, dumalo ka sa amin. Pero ang dala nila, logo natin. May mahal. Be wise. Be wise like a serpent and be humbless like a dove. Hindi tayo nakikipag-away. Amen. Amen. Manatili ka sa Jesus Miracle Crusade. Headed by our beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Manatili ka dito. Dito ka kukunin ng mahal na Panginoon. Merong kapatiran dito, mahal. May choir member dito. Choir member. Umalis sa Jesus Miracle Crusade. Ayaw niya ng pagtutuwid. Umalis. 6 months, nawala. Pagbalik, may sakit na. Yung isang kapatid natin sa Pampanga, may mahal, dating may sakit din, may mahal na malala. Nung gumaling na may mahal, babay na. Umalis na sa Jesus Miracle Crusade. Nung bumalik, punong-puno ng sakit, karamdaman. Sabi ko sa kanila, huwag na kayong haalis dito. Dito kayo pinagaling ng mahal na Panginoon. Dito may protection kayo ng Diyos. Hallelujah! Dito iniingatan kayo ng mahal na Panginoon. May protection ng Diyos, may mahal. Hindi kayo makanti ng diablo kapag kayo nasa Church of the Living God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen? Hallelujah. Itaas natin ang mga kamay natin, may mahal. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Minsan na lang. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
Magtuloy-tuloy tayo sa ating Holy Supper, mga kapatid. Kung handa na po yung ating mga grapes, yung ating mga tinapay, mga mahal. Hallelujah. Bago tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, bulay-bulayin natin, mga kapatid ko, ang kabutihan ng dakilang Diyos natin. Ang church na ito, mga mahal, ay tinatag ng mahal na Panginoon mula sa kanyang kamatayan, mga mahal, sa kanyang pagkabuhay na maguli, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen, mahal, ating pong maalala, mga kapatid ko, yung kanyang kahirapan sa krus, yung kanya pong pag-ibig sa atin, mga minamahal ko, binigay niya yung kanyang buhay. Minamahal, bilang pantubos sa ating mga kasalanan, nagpasan po ng mabigat na krus, mga minamahal, para tayo po ay hindi na po minamahal magpasan ng ating mga kasalanan. Mga minamahal ko, siya na po ang umako ng lahat, mga kapatid. Wala ka nang gagawin, kundi tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Tanggapin mo na lang yung kanyang pag-ibig na inaalok, mga minamahal sa atin. Paglingkuran na lang natin siya, mga kapatid ko. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay, mga minamahal ko, dumako sa ating pong pananalangin para sa ating pong banal na hapunan, mga kapatid ko. Siya sa ating mga puso, mga mahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Saan man tayo nagkulang, nagkamalit, nagkasala, mahal, mga kahinaan, mga kapatid ko, sa buong isang buwan, mga kapatid, hinga natin ang pagtawad, mga mahal, sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dakilang Diyos, mga mahal, ay mapagpatawad, mga kapatid ko, sa ating mga pagkukulang, pagkakasala. Purihin ka, O Diyos, mahal na Panginoon, mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga sandaling ito. Amang banal na rito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon na Diyos, oh Lord God, hallelujah. Upang ganapin, mahal na Panginoon na Diyos, hallelujah, Lord God, ang aming Holy Supper, amang banal, bilang paggunita namin, O Diyos, hallelujah, Lord God, pagkilala namin, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa iyong kahirapan, kamatayan sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan. Mahal na Panginoon, sa pagunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang. Linisin mo ang aming mga puso at kaisipan ng mga banal sa mga kami nasumpungan sa aming mga pagsalangsang sa iyong pangalatuntunan. Lord God, forgive us in Jesus' name, in the name of Jesus, oh Lord God, we pray. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hawakan natin ang tinapay, mga mahal. Purihin ang mga Panginoon, nagsimbolo po ng katawan ng dakilang Diyos. Mga kapatid ko na naghirap para sa atin. Amen. Hallelujah. Nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang katas ng ubas. Nagsimbolo po ng dugo ng mahal na Panginoon na umagos sa krus ng Kalbaryo. Naghugas ng ating kasalanan. Gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Inumin natin ang Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, dearest Jesus, oh God, hallelujah. How great thou art, Lord. Thank you so much. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alayan natin ang dakilang Diyos sa ating purihin ka, bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Iniban, inalimunan ka, tinuraan iyong mukha. Tinago mong lahat ng lusa, nagkapatay para sa ating sana. Di magila ng mga lataya, bugbog na tinanong mo. Sa
mga latayan, bugbuog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, inalimura ka, inuraan ang iyong mukha. Para sa ating sana. Minsan pa po, di mabilang ng mga latayan, bugong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, inalimura ka, niluraan ang iyong mukha. Inakulang dusa na dapat para sa ating sana. Inako mo na dapat para sa ating sana. Purihin ang dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. How great thou art. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal. Muli, mga kapatid ko, tayo po'y dadako muna sa ating pong pananalangin sa ating pangangailangan. Mga mahal natin, beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Mga kapatid ko, pangunahan po tayo sa ating pong pananalangin sa ating mga pangangailangan. Amen. Ating pananalangin, mga mahal. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Redeemed Preacher Brother Neil D. Guzman. At kung mayroong baguhan po, ating pong iimbitahan, tanggapin po ang kaligtasan, ang ipakalob sa atin ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating mga live webcast viewers, kung sa may mga baguhan, tumayo na lamang po. Asundan niyo po yung mixing panalangin bilang pagtanggap. Hallelujah. Sa dakilang kaligtasan, tanggapin po ang ating pinakamahal na Pinoon bilang Diyos at Hari ng buhay, yung tagapagligtas. Hallelujah. Sa ating mga live webcast viewers, sundan po po ang mixing panalangin pong ito bilang pagtanggap at pagsisisi. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos ng makabagin, sa dakilat makaparang pangalan niyo po aming pinakamahal pa Panginoon Kristo. Maraming salamat dakilang Diyos, sa dakilang pag-ibig. Mahal na Panginoon, narito po ako lumalapit sa iyo, isang taong makasalanan, humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Dakilang Diyos, patawad po, mahal na Panginoon, patawad po. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari na aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, dakilang Diyos, sa panalangin na aming mahal galang pastor, Wildy Sadalmido in Temprapit, O God. Maraming salamat sa tuloy pagliligtas. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang kaligtasan. Aming pong dinadalangin, mahal na Panginoon, kahabagan, patawarin ang lahat po na tumanggap sa iyo sa mga oras pong ito. Pagkalob niyo po maganap ang 4 na gagaliminto ng kaligtasan. Isulat niyo po kailang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa ingkaran sa kalangitan. Tulungan niyo po sila, mahal pa yun, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pangailangan, sa ating mga panalangin. Sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Hallelujah. Ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, siya noon, ngayon at magpakailang-kailang pa man. Ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay nariyang palagi. Kaya tayo po yung sumampalataya. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa panalangin po nating pastor, sa kanilang mga panalangin dati pa, tayo po'y kahabagahan, tutugunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po muna yung humingi ng habag muli, hallelujah, sa pagsisisi. Upo dakilang Diyos, ikaw ang Diyos ng mahabagin. Puno-puno ng pag-ibig, mahal na Panginoon. Narito po kami nagsusumamos sa iyo sa mga panalangin dati pa na aming Millennial Pastor Lisa Dalmida. Dakilang Diyos, patawad po, mahal Panginoon. Patawad, mahal Panginoon. Marapatin niyo po kami sa mga oras pong ito at pagkalob niyo po ay mga pangailangan. Ayaw po namin buhay makasalanan. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat, handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo bilang point of contact, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, kung nasaan ang karamdaman,
problema, kahirapan, kainaan, spiritual problem, dalawang kamay po ang ating itataas. Hallelujah. Ito po ay ating sawatain lahat sa dakilat makaparehang pangalan ng ating pinakamahal na Pinoon. Upo dakilang Diyos, sa panalangin po ng mahal galang Pastor Lisa Dalmida, mahal na Pinoon, sa inyong dakilang makaparehang pangalan, aming gagamitin sa makaparehang pangalan ni Jesus, with all authority in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, lahat ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, rayuma, cancer, lahat ng uri ng karamdaman, aming pinapalayas, cast out right now. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Carnality, pride, vain glory, kahirapan, demons cast out from us. Demons cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems be solved right now sa parang pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. All vices be gone, all problems be solved right now sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, tayo po itutong anak ng ating dakilang Diyos, tayo po magbubunyi at hallelujah, at patuloy na papurihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po sisigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating mahal mga baguhan, 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-unang panampalataya sa ating dakilang Diyos, walang ibang pangalan, walang ibang Diyos, kundi ang ating pinamahal na Kristo, pagsisisi, dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. At ang ating dakilang Diyos ay puno-puno ng habag, puno-puno ng pag-ibig. Ang taong lumalapit sa ating pinakamahal Panginoon ay pinapatawad ng ating dakilang Diyos. At ang pangatlo, upang maganap ang kapatawaran ng kasalanan, tanggapin ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, Gawa 2:38.